Ito yung nasalod kahapon sa tambayan, no? O kagabi. Sa lakas po ng ulan, yan po yung inaabot natin ngayong umaga. Grabe. At napakalaga talaga yung pagkakaroon ng pabahay. Napakalaking tulong po sa kanila na magkaroon po ng silungan, pasilungan. Yan yung nagpapa-relax sa kanila kahit papano. Kaya sa pagmamanok, napakalaga na maggawa din tayo ng pabahay. Huwag po natin iasa sa mga puno kung saan sila matutulog. Gaya po niya, no? May mga nahulog po ng mga alukay. Ayan. Yung sisiyo natin, malaga na may trapal. Gaya nito. Kaya paano hindi pa sila mababasa. Baka nga ilipat natin ito doon sa pabahay natin para ma-relax din yung ating mga sisiyo. Sa naging puhunan po natin dito sa probinsya sa pagpapatayo ng ating manukan katambayan na nasa 25,000 ay hindi pa talaga tayo nakabawi sa loob po ng 3 buwan sa pag-aalaga ng native chicken. Ito kasi yung pagkakaiba ng native chicken po sa heritage chickens ay it takes 2 months bago makapag-produce po ng karne na per kilo, o 2 to 3 months talaga, lalo na at ititipid nyo po sila gaya po sa ating ginagawa ngayon. Sa ating mga unang na-produce po ng mga sisiyo, nasa month old po ito, hindi pa talaga to pwede ibenta kasi hindi pa umabot po ng 1 kilo. Pero kahit pa paano, maganda naman po yung naging resulta. Yun nga lang, may mga challenges po tayo na nasagupa po dito. Gaya po ng panahon, pag-a-adjust po nila, kuryente, palaging nagba-burn out po yung ating mga itlog na nilo sa incubator, nasira. At yan po yung mga nagpatigil sa atin na magparami. Kunti lang talaga yung na-produce po natin. Hindi po gaya po ng mga heritage chickens natin, may mga dinala tayo dito, ay bawing-bawi na po tayo, kumita po tayo sa ating heritage chickens. Hindi kasi nagpapatalo yung heritage chickens po pagdating po sa bintahan, malaki yung kitaan. Yun nga lang, may time na bumababa yung demand, may time na tumataas. Ang native po kasi sure naman po, kumbaga hindi gaanong mabilis yung pag-produce pero sure yung kita. Hindi gaanong kalakihan pero palaging may kita. Anytime pwede mong ibenta, anytime pwede kang magkapera. Ganun po yung pag-aalaga ng native chicken po dito sa probinsya. Yun nga lang ay talaga, kailangan ng oras po. Sa ating mga manok po na mga native, kung kayo po yung mag-aalaga na wala pong tawag ito incubator, ay kailangan talaga na yung inahin nyo po yung magpalimlim o lilimlim sa kanilang mga itlog. Ganon po yung native po. Kung alanganin po na wala kang pambili, wala naman po problema po kung ipalilimlim nyo po. Siguraduhin nyo lang na madami kayong inahin at ikulong nyo po talaga yung mga inahin o yung sisiyo pagkatapos mapisa. Palakihin nyo po parang heritage chickens para sa ganon ay mabilis po silang lumaki. At the same time maiwasan yung pagkain po sa kanila ng mga uwak, kumbaga yung mga banog, agila. Madami kasi yan dito sa probinsya. At the same time madami din pong kumakain gaya po ng mga halo, bayawak, ahas. Kung ipapasama nyo lang po sa inahin, yan yung isa sa mga dito magiging problema nyo po sa pag-aalaga ng native chicken, kung ipapasama nyo po. At sa ating naman calculation po, wala namang problema kasi matipid naman po tayo dito sa ating manukan. Bibigay tayo ng mga tahop sa ating mga native at marami din pong damo na pwede nilang pang merienda na makakatipid sa ating patuka at di tayo makagasto gamit yung ating pera. So, isa yan sa mga kagandahan sa pag-aalaga ng native. Ang kagandahan din po ay hindi din po sila basta-basta nagkakasakit. Yung mga native so far po sa ating pag-aalaga dito, wala pa po tayong nakikitang may sakit, o kumbaga pa isa-isa lang. Hindi kumpara ng mga heritage na pag nagkasakit halos lahat nadadamay. Yung native po natin
may isa tayong na ano dito, nagkasipon, katay agad. Ganun po ako dito sa ating native. Hindi ko na po pinapatagal. Pag may sipon ay katay agad. At kung magpapagaling, halimbawa na papagalingin nyo pa, then kakatayin, bago katayin, kailangan po yan ng time kasi may withdrawal po yung gamot. Minsan may 1 week to 2 weeks. Yan yung kumbaga diskarte ko po dito bago katayin. Kung may pinainom po kayo na antibiotic po sa inyong mga alaga, 1 week to 2 weeks po talaga. Ganun po yung withdrawal po natin. Ang isang disadvantage po sa pag-alaga ng native, yung pag-produce nila ng itlog. Hindi po gaya po ng mga chicken na nasa 5 to 6 kada linggo. Yung ating native po, nagdidepende yan sa tawag nito, cycle po nila. Kung gusto nyo pong tuloy-tuloy yung pag-itlog po nila, siguraduhin nyo po na maganda yung pagkain. I-pure feed nyo po yung native, at saka kung sa tingin nyo po ay maglilimlim na, kulong nyo po agad, paliguan, at saka i-release after 1 week para magpakasta na naman. Ganun po yung aking diskarte dito para tuloy-tuloy yung pangitlog ng mga native po natin. Yung sa heritage chickens, pwede po talagang pagkakitaan yung kanilang itlog. Makakabenta po fertilized eggs, at the same time pwede nyo pong gawing table eggs. Sa ating native ay kukunti lang yung napuproduce po na ng itlog, maliban na lang kung madami po talaga yung ating mga inahin at maganda yung pagkain at saka vitamins. Kung may mabibili po kayong mga vitamins sa Agribit supply, pwede po nyong gamitin po yan. Pero pwede din po gumamit po ng mga natural po na vitamins. Pwede ng molasses, pwede yung mga malunggay na ihalo sa kanilang patuka, na nakakatulong din po para tuloy-tuloy yung pangingitlog ng ating mga native po. Kahit hindi pa tayo nakakabenta po ng native po dito, ay wala namang problema kasi meron tayong katuwang po na tawag nito heritage chickens na palagi may kita. Kumbaga sa isang buwan nakakabenta tayo, nababawi po natin yung gasto sa ating native habang hindi pa sila nakakapag-produce po ng mga pangkarne. So, ganun lang, dapat may pangalawang pwedeng pagkakitaan. Yung pangatlo po natin, yung ating mga pabo. Napakaganda po alagaan yung pabo kasi halos buwan may benta na po tayo, lalo na December na po ngayon. Ay sigurado magkakaubusan yung pabo po natin. Yung nga lang, yung mga pabo po natin ubos na. Pwede po tayo mangumpra para pang tawag nito, pang buy and sell. Yan yung kagandahan sa pagbibenta ng pag-aalaga ng pabo. Kahit yung mga native po natin, kung gusto nyo pong kumita po agad dito, pwede po talaga mag buy and sell po. Ganun yung aking ginagawa po dati, buy and sell po, benta po sa gilid ng daan. Pwede nyo pong ibenta, i-produce, i-supply nyo po sa isang restaurant, resto bar, kahit mga aros kalduhan, pwede nyo po yan gawin. Siguraduhin lang po na huwag magbigay po ng may sakit na mga manok at malulusog, matataba, para sa ganun bawing-bawi ka. Pwede kang umatong yung 50 per kilo po dyan sa native. Yan yung pinakamataas po na patong ko pag ako'y nagbebenta. Pinakababa nasa 20, 30. So ganun po yung pagbibenta ng native. Hindi naman po nagtatagal yung pagbibenta ng native po kasi nabibenta po talaga agad. Marami pong tumatangkilik, halos lahat ng Pilipino tumatangkilik po sa pagkain ng native chicken. So yan po, kahit hindi tayo nakabawi po sa 3 buwan po natin na pag-aalaga dito ng native, ay ganun po talaga. It takes time para makabawi po sa ating kapital sa pag-aalaga ng native. At yun nga, kagandahan naman ay matibay po sila sa panahon. Ulan, init, hindi po basta-basta nagkakasakit. Estimate ko po dito nasa 5 months po bago tayo makabawi sa ating kapital. Yung naging kapital po natin dito sa native, halos 5,000 pesos lang naman po. Lahat-lahat. Kasi nakabili naman po tayo ng mga per kilo po ng mga manok. Yan yung mga dapat gawin nyo po. Bumili po kayo ng mga per kilo na manok, yung mga native. Wag po yung mga per head. May mga per head kasi na mga shamo, abir. Kaya bilhin nyo po pag makikita kayo ng ganyan para
mas mura po yung magiging kapital niyo po, hindi po mabigat sa bulsa. Gaya po ng ating ginawa. Yan lang po yung kaganapan ngayong araw mga katambayan. At maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, Gutor Channel, Jesly Idiorda. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!